Ay, sorry. Nakalimutan ko palang i-upload dun sa part 1. Yung sinabi ni Harry Panert. Diba? Eto na, panoorin natin. Magandang Makinig araw kayo. po sa inyong lahat. Mm. Well, alam niyo po, napag-usapan na natin na minsan na talagang tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. At ang pamamaraan Ulol. para mapatalsik sa pwesto ang Marcos Jr. sangayon sa salagang batas, kung People's siya power. mismo ay magre-resign, kung siya ay masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power, o siya ay kunin na ng Diyos, o di naman kaya ibigyan siya ng Kunin na ng sakit Diyos. na hindi na gagaling, no? Permanent disability, no? Well, siguro naman po alam nyo na sa mga pangyayari na binasura ng ICC ang interim release ni Tatay Digong na talaga naman pong ang pamamaraan lang para mapauwi na si Tatay Digong at ang pamamaraan lang para matapos na ang problema ng korupsyon sa Pilipinas ay talagang sa pagtatanggal kay Marcos Jr. bilang isang presidente. So, narinig niyo na. Lawyer ba yan? Lawyer ka ba, bakla? Umuwi ka nga ng Pilipinas, magharap tayo. Alam niyong hindi na makakalabas si Digong sa ICC. Alam niyo yan. Lawyer ka. Ako nga na hindi lawyer, alam ko eh. Hindi ang pag-upo ni Sara Duterte ang makakapagpalabas sa ICC. Hindi mangyayari yon. Walang ganon. Wala. Anong sabi mo? Na ang pagpapatalsik kay BBM ang sagot para mapalabas si Duterte at People's Rally. Ano yung isa pa? Na sana na kunin na siya ng Diyos. Yung sinasabi mo na sana kunin na siya ng Diyos. Ano yan? Gusto niyo siyang ipapatay. Yan yun. Bobo ka. Ang bobo mo. Sa sobrang takot mo at gusto mo nang umuwi at ang dami mong ginawang kasalanan, naging bobo ka na. Naaawa ako sa'yo. Sobrang bobo ka. Kailan pa nangyari yung pag napaupo si Sara makakalabas si Digong? Hindi siya makakalabas. Iba ang ICC. Oh, di ba? Ang bobo mo. O, kalimutan natin yung bobong humba na yan. Nagsimula kasi yan nung nabukin ko yung Sara Army. Nabukin ko yan 2 days before pa lang ng September 21 rally. Alam ko na may destabilization silang ginagawa. At binukin ko rin kung sino ang mga funder. Kaya nung lumabas na yung balita after nung rally na may mga nagbabalita na meron daw palang coup na binabalak, gano'n ganyan, natawa na lang ako kasi September 21 yung coup na balak nila. September 19, pinost ko na yan. September 19, coup alert, may linuluto mga demonyo. Madadamay pa yung mga magrarally for anti-corruption. Mag-iingat po kayo. Matagal na nilang plano yan. Hindi ko napindot yung more. Mahaba pa pala yan. Yan. Pinost ko na yan. September 20, isang araw bago mag-rally. Yung gulo po ngayon, daan-daan milyon po daw. Ibig sabihin yung pondo. Yung mga contractors daw po, mas madami pang nagbigay ng pera kesa dun sa sponsor ni Chavit kaninang umaga. At si Chavit daw po ang nagbibigay sa mga generals at organizers. Padami ng padami po ang contractors na nakukumbinsi ni Chavit. Tapos eto bongga, mga magrarally bukas, papayag ba kayo na gamitin ang pera ni Chavit at ibinayad sa mga generals at sa manggugulo ay galing sa pinaglalaban nyo, galing sa tax nyo? Alam ko na po yung plano.
Alam ko na yung plano bago pa lang mag-September 21. Kaya tawa ako ng tawa kay Pocky saka kay Belhica. Na nung time bago mag-September 21, etong si Pokis at saka si Belhica, nagtatawag na emi-eming may prayer rally pa tong si Belhica. Ginamit na naman ng Diyos. After nilang mag-prayer rally, alam niyo kung saan sila pumupunta? Malapit lang kasi doon ang bahay. Yung Camp Aguinaldo, malapit lang ang bahay ni Chavit doon sa Corinthians. Doon sila nagpupunta. Doon sila nagmi-meeting. Yang sila Jing Paras, yang si Eric Celis. Di ba lumabas yan na magkakamiting sila? Planado na talaga nila yan. Na merong manggugulo. Yung September 21, malinis na rally talaga yan. Sinabayan niya ng mga DDS. Sinabayan niya nila Sara, nila Pulong, nagpondo dyan. Ang nagpondo dyan ay yung USEC ng DPWH, si Bernardo, yung mga contractors na makakasuhan, at yung mga engineers. Kaya after na hindi sila nagtagumpay doon sa kudita nila na mapabagsak at mapababa si BBM, kinabukasan may may Blue Ribbon Committee na hearing sa Senado. Doon na kumanta si Alcantara. Napuputol yung paggawa ko ng video. May tawag kasi ng tawag. Di ba pag may tumawag, nawawala. Mga destroyer, mga kilala ko yan. Yung mga tawag ng tawag na yan. Ayun, kumanta na si Alcantara. Kung sino talaga yung mga sangkot sa flood project. Kasi nga, ang ipinangako sa kanila ni Chavit ay mapapababa si PBBM. Ang laking pera nang ibinigay kay Chavit. Hanggang ngayon, nagkamali ba ako ngayon sa sinasabi ko, sino ngayon na nag-aabot ng pera sa sa mga nag-people's rally? Si Chavit pa rin. Siya ang head, pinaka-head. Siya yung inupo ni Pulong at ni Sara para sa budget. Noong ding September 21, ganun din. Pero pinalalabas niya na ayaw niya na raw. Tumigil na raw siya at nanahimik siya. Huwag kayo maniwala. Kasali pa rin siya. Kasi 3 bus ng Partas Bus Company, 3 bus niya na galing sa Ilocos Sur kasama doon sa People's Power Rally. Yan. Kaya ikaw, Chavit ng ina mo, maghintay ka, matatapos ka rin. Ilalabas ko lahat ng baho mo. Kaya gigil na sila sa akin. Yung Sara Army na yan, gigil na sa akin, pati mga retired generals. Naloloka sila sa akin. Kasi nga sabi ko, Charlie's Angel ang eksena ko. Hindi kayo mananalo sa akin. At kapag ako ang tumalak, may resibo. Marami akong ilalabas na resibo. So ituloy na natin yung kwento. Hindi sila nagwagi. Ngayon, ilang buwan hindi pumapasok si Sara. Lagi lang siyang nasa dahig. Alam niyo ba na nakabili siya ng bahay doon? Sinabi ko na yan sa kanila. Imbestigahan niyo dahil nakabili siya ng bahay sa Netherlands. Dahil ang laki nga naman ng gastos kung doon sila mag-i-stay. Ang dami niyang ini-sponsoran eh. Diba? Mga staff niya. Yung mga security niya. Sino nagbabayad doon? Saan galing yung pera na yon? Diba pera ng bayan? So, she decided na bumili ng bahay sa Netherlands. Yan ang imbestigahan nyo. Legit yan. Legit yan. Hindi lang ako pwede magsabi ng pangalan kasi mapapahamak siya. Kaya nagtagal siya doon. Ngayon, yung pamilya niya nagpunta doon. Pag nagpupunta doon, doon naka-stay. Alam din ni Harry Roque yan. Alam niya yan. Mapuputol na naman yung video Mahaba talaga to. Sasabihin ko sa inyo yung pinagmulan ng eksena kung bakit gusto nilang ipatumba ang first family. Churut sa be. Hari pa nerd. Uwi. Naku, hindi pwede yan.